Hello, magandang hapon sa lahat. So, meron tayong mga topics na pag-uusapan na lingid sa inyong kaalaman ay ginagawa ko din naman. Hindi lang puro si Sir Norman Colaong. So, unahin na natin to, no? Yung kay Anjo Iliana. Ano ba to? Babakbakan daw ako. Ididiin ako. Ewan ko hanggang saan yung kaso ko. Gusto nila ako ikulong pang habang buhay. Hindi ko alam. Ayoko sana nito. Kaya, again, nakikiusap ako sa management, kay Tito Pic and Joey. Kung pwede, mag-peace na tayo, mag-ayos na tayo. After mong kung ano-ano sabihin, ano ba? Yan ay consequence lang ng mga pinagsasabi mo. 'Di ba? Kasi nagsimula yan dahil inaatake daw siya ng trolls, 'di ba? Ang pinaghinalaan niya agad si Tito Sen. Kaya nagdadadaldal siya ng mga kung ano-ano. Kasi po, pag ako inaway nyo, at pag ako ay minaliit nyo, dahil wala naman akong pera, kayo marami kayong abogado, marami kayong koneksyon. SP speaker nga yan si Tito Sen eh. Ang daming koneksyon yan. Lalaban na ako. Sinabi ko naman sa inyo, ang panlaban ko, bibig ko lang. Kaya nakikiusap ako, wag na tayong dumating sa punto na ilalabas ko ang mga bomba ko na makakasira sa pamilya nyo. Kasi we are talking about immorality inside it, Bulaga. Alam yung sabi ng Ano na yun eh. May hint na siya eh. So, kahit na hindi mo na ikwento yan, dahil sa sinabi mong yan, may hint na kung ano yun. Basta yung word na immorality, di ba? Parang, wala eh. Masyado ka nagbibigay ng baraha mo, men eh. Di ba? Dito pa lang, parang pwede ka nang ligwakin kahit wala ka pang sinasabi. Sabihin mo nga may immorality dun sa immorality. Yung may asawa na, tapos pumapatol pa sa may asawa na. Di ba? Matindi yun. Matindi yun. At kay Leo Martinez na pinagtatawanan ako na bluff daw. Alam mo, dalawang klase yung bluff, Leo Martinez. Pare, Leo Martinez. Dalawang klase yung bluff. Yung bluff, binabluff mo, tinatakot mo, pero wala namang bala yung baril mo. Yung isang bluff, ay bluff na may live bullets. So, nung sinasabi ko nagbabluff lang ako, ang pinapalabas ko noon, tumigil na silang ka-atake sa akin, at pinalabas ko lang na bluff yon, yung sinabi ko. Pero, ang tanong, yung bluff kung bang yun, wala naman kasinungalingan lang ba? O yung bluff na yon, totoo? Ika nga may bala sa loob na live. Laban o bawi siya eh, no? Nung una nga, sinabi niya bluff lang. So parang ang pinalilitaw nung una, parang inano niya lang, ginawa niya lang yung dili na atake. Parang sinasabi niya no na hindi naman meant para makasira yun. Pero nagbigay ka na ng nun eh, ng scoop sa mga tao. Lalo na si kay Tito Sen, di ba? Sinabihan mong may kabit. Kahit na hindi mo i-mention yung name eh, yung sabihin mo pa lang na may kabit si Tito Sen nun, ano na yon, paninira na. 'Di ba? Ang sabi mo pa nga yung baka gusto mo sabihin yung tapos biglang sinabi mo bluff lang yon. Tapos ngayon naiipit ka na naman, mananakot ka na naman ng hindi ko maintindihan dito kay Anjo Iliana kung ano ba yung nito. In the first place, ito yung sinasabi ko kasi na parang si Norman Mangusin din, dapat pinag-iisipan mo yung dinadaldal mo din, hindi yung tira ng tira. Kasi parang banat ito ng desperado na eh. Yung parang nagsha-shotgun na lang siya kung sa dilim, hoping na may tamaan. 'Di ba? Next video. Ay, next post. Oo nga, no? Si RC Munoz dati, ito pala si RC, kala ko kung sino to. Sabi dito sa post to, sabing ganun dito.
Mukha tuloy siyang ano, yung, alam mo yung sa Thailand, yung mga nagpaparitoke sa Thailand. Ang ganda-ganda niya. Ito maganda na siya dati nun eh. Ito oh. Gandang-ganda ako dito dati kay RC Munoz. Well, maganda din naman ano kung pero mas magandang hindi niya na inalter yung ano niya eh, yung itsura niya eh. Sabi nga ng mga netizens, so, sino ito? Iba na mukha niya para na siyang Thai. Oo, yun ang naisip ko kanina eh. Yung nagparitoke sa Thailand, yung mga ladyboy, no? Wala nang bakas ni RC Munoz. Final look na yan this year, ha? Buti hindi ka pa nagka-problema sa passport nyo. Halo-halong mukha na Jillian Ward na may halong Maris Racal pero mas kamukha nung dancer sa Showtime. Jackie. Hindi kahit pa sa, hindi. Sometimes, no, siguro sa, ano yan, sa confidence. Rakista to, di ba? Si RC Munoz. May, malupit itong yung banda-banda niya eh. Yung ganito nga itsura mo dati, maganda ka na nun, ma'am eh. Hindi mo na kailangan magpaganyan. Well, katawan niya naman yan, ano? Wala naman tayong pakialam. Pero kung halimbawa, naka-display ka sa publiko at nakikita namin yung pagbabago, naging artista ka nga na ganito itsura mo eh. Yan oh. Ano yung need na... Ano yung naramdaman mo ng need na kailangan magparitoke ka ng itsura? Feeling ko sa confidence yan, ano? Mababa siguro yung confidence niya dati. Kanya-kanya naman trip yan eh. Pero kung tatanungin mo dati, kung akong tatanungin mo, nagmukha kang ano eh, yung mga ano, yung ladyboy nga, na nagpaparitoke sa Thailand. 'Di ba? Medyo nanghihinayang lang ako. Oo, yung itsura mo dati hindi perfecto, pero minahal ka ng tao sa ganitong itsura mo dati eh. 'Di ba? Naging artista ka eh. Sometimes no, nakakabwisit yung mga yung mga nagpaparitoke na ganyan. Na maganda naman sila, ba't kailangan pang katulad, sinong kilala ko na ganyan? Meron mga nagpaparitoke na ganyan eh. Hindi, okay lang yung yung mga minor lang, yung mga facelift. Yung mga ganun, pero yung babaguhin mo yung korte ng ilong, tapos babawasan yung panga. Diba? Well, trip nila eh. Wala naman tayong magagawa dyan, di ba? Kaya lang, kung mas maganda sana, mahalin ka kung ano ka. Anyway, next post. Ito, napanood ko ito eh. Itong, yung kay Ivana Alawi. Ito yung buntis prank niya eh. Nagva-viral ngayon, no? Yung poverty porn ito, di ba? Ano ba ito? Baka naman pwede mo na gawin 5. Gugutom ako. 5. 5, dalawa. Ay, nilibre ka na, sir. Libre mo ako? Sir? Bakit? Ilan sa akin? Yan? Libre mo ako? Salamat. Ay, kainin mo lang doon. Dali lang. Usap tayo. Hindi, wag na ako. Hindi, sandali. Kuya. Vlogger po ako. Vlogger? Hindi nga. Bigla na ako nilibre ng fishball. Nag-abot ng 20. Awa lang. Tama ka sa akin? Nakabahan tuloy ako. Bakit? May kilala ka bang buntis? Misis ko. Misis mo? Eh, syempre, dumaan yung misis ko sa pagbubuntis. So, nakarelate ka? Anong pangalan mo? Darwin po. Anong in-expect mong kapalit nun? Wala po. Wala akong malisunod po ako eh. Mangi-scam pa. Uy, grabe! Buntis na nga, scammer pa. Sige, may regalo ako para sa'yo. Hindi ka yun, pinakabahan ako. 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20,000. Hindi nga, sige. Saan kaya makahanap ng ng teritoryo na pupuntahan to sa Ivana Alawi? Lahat ng lahat ng humihingi ng tulong, tutulungan ko talaga.
Pati, di alam nyo mga men, guilty ako dun sa ano eh. Dun sa halimbawa, kumakain ako. Kagabi lang. May inasal restaurant dyan. Hindi naman yung mang inasal, yung inasal na yung kanto-kanto lang. Di ba? Kumakain ako kagabi. May mga namamalimos sa akin. Tapos nung napanood ko ito, ano kaya kung baka vlogger yun? Ano, sana tinulungan ko na lang. Para napabilis yung yung pagbili ko ng motor. Kasi kulang ko 30,000 na lang eh. Tapos ito, instant ganun yung hindi mo akalain na bigla ka Sure mabibigyan. kayo. Thank you po. Marami po Ano sa salamat. may gagastos yan? Dapat sa asawa mo. Po, pambabayad sa utang to, ma'am. May utang ka, tapos namimigay ka pa ng pera. Maliit lang naman po na bagay yun eh. Ay, Thank Merry you po, ma'am. Christmas. Thank you po. Think positive lagi. Dasal sa Diyos. Siyempre, kailangan din magsikap sa buhay. So, yun yung tema ng vlog niya, So, pinuna ito ng mga netizens. 'Di ba? Sabing ganun dito, marami bang nakapansin na puro about pag-romanticizing sa kahirapan yung content ni Ibana? Oo, nakakatulong siya pero laki naman ang ROI niyan sa mga content niya. Sana kung tumulong, wag na i-content, mag-isip-isip na lang ng content na hindi ginagawang tema ang kahirapan. Iniisip ko kung may batas bang nalalabag siya, di ba may anti-mendicant law? Kaya lang, yun naman, sa mga namamalimos yun. Bawal kang magbigay ng limos at bawal din mamalimos. Tama yun, di ba? Pakikorek ako Pero, pasok ba sa anti-mendicant law ito? Siya yung nagbibigay at hindi naman namamalimos yung binibigyan niya. Well, siya yung namamalimos kunyari. Kunyari namamalimos siya, Pero hindi naman siya namamalimos talaga So, yung mga may alam mo sa batas, pasok ba sa anti-mendicant? Whatever, I'm so sure kahit na may batas tungkol doon, ay wala naman siguro magdedemanda. Wala, sa nababalitaan ko, wala pa naman yatang nakukulong dyan sa anti-mendicant law na yan. Kasi isipin mo din naman, kahit pa sabi mo labag sa batas, may magpo-file ba ng reklamo sa pulubi? Or sa namamalim mo sa pulubi? Pero yung sinasabing ganyan, yung sinasabi dito na marami ba nakakapansin puro about sa pag-romanticizing sa kahirapan yung content ni Ibana? Oo, nakakatulong siya pero laki naman ang ROI niyan sa mga content niya. Sana kung tutulong, wag na i-content, mag-isip na lang ng content na hindi ginagawang tema ang kahirapan. Para namang yung mga mainstream media hindi ginagawa yan. Yung wish ko lang, di ba? Wish ko lang, ano pa ba? Yung Wawawin dati. O yan, naabutan ko ng Wawawin yung yung sa GMA na hindi yung sa ABS-CBN. Di ba yun din? Lalo na si Willie Rebillame, number 1 na yan na poverty porn star yan mga sumunod na lang yung mga vlogger na yan. Wait lang yung sa agree din naman ako dito, Pero kung evil man itong ginagawa nila nila Ibana, basahin natin to nandito sa dinidefend si Ibana Alawi Talaga ba? At least Ibana, sulit ang tulong niya. Hindi gaya ng ibang vlogger na uungkatin lahat ng kahiyan tapos 1K. Oo nga naman, 1K to 5K lang naman ang ibibigay. Hindi gaya ni Ibana. Pero ganun pa rin yun Poverty porn pa rin naman Sa lahat ng charity vloggers, dapat lang naman i-content nila ang pagtulong nila. Kaso ano pa ang maibibigay nila sa mga taong nangangailangan kung wala naman silang source of income? Di wag kang tumulong. 'Di ba? Parang di ba may issue dyan si Bal Matubang na
Na parang, or hindi yata si Bal Matubang yun, yung may isang nagagalit na namigay siya, tapos ang kinita lang ng video niya 1 peso yata. Nagalit siya nun pero, di ba kung wala kang perang pantulong, kasi ganito, nag-uusap din kami ni Just Clint yan Kilala niyo si Just Clint? Yung sikat na YouTuber din. Nag-uusap kami dalawa, sabi kong ganon. Yung mga tumutulong, sabi sa akin ni Just Clint nun, kung gagawa ka ng tulong, siguraduhin mong may pantulong ka, number 1. At yung itutulong mo, wag mo hihingin sa audience mo, katulad nung kay Sir Norman Mangusin, di ba? Ang nangyayari doon, according dun sa mga kwento ng mga galing sa kanya, nangangalap siya ng donation at yun yun naman hindi maganda talaga. Yun talagang 100% tutol ako. Pero dito kasi sa paggawa kasi ng poverty porn, ayoko din. Let me make things clear ayoko din. Sarap i-flex itong upuan ko, ang dulas oh. Salamat Sir Norman Mangusin. 'Di ba? Ayoko din ng poverty porn kung akong tatanungin. Pero may reservations ako ng konti May konti akong reservations. 'Di ba? Mas gugustuhin ko ng kumbaga kung evil man ito naputol ako kanina kung evil man ang ginagawa ni Ivana Alawi. Yung pag-content niyan or labag man sa batas Kasi debatable kung pasok ito sa anti-mendicancy law o hindi Kung lesser evil na ito kaysa mag-content ka ng kagaguhan. 'Di ba? Mas gusto ko nang makitang ganitong content kaysa yung mga kagaguhan na yung katulad sa Tokomi Brothers, yung kinidnap kunyari, or yung mga prank-prank na nakakaabala na. 'Di ba? Well, kung huhulihin man ito, kung sisitahin man itong, hindi ko naman tututulan yung maninita. Kasi ako against talaga ako sa ganyan. Pero kung papipiliin din lang ako, inuulit ko, mas gusto ko na tong ganito kasi mga walang kakwenta-kwentang prank. Tsaka yung mga paawa content na yung nagtatanim ng kamote sa bundok, yung mga ganon. Ang paggawa kasi ng content kailangan pilitin mo kahit papaano may mapupulot yung nanonood sa'yo. 'Di ba? Hindi yung bastang nagpakita ka doon na katulad sa FB ang dami-dami sa FB na yung idol ganito lang ang buhay namin. Yung puro paawa. Na may halong panluloko na. Yung na-content ko na before yun Ano ba nakalimutan ko na. Yung gumagamit pa ng bata. Na kung makikita mo yung followers niya, milyon. Tapos papaniwalain yung mga nanonood na wala silang makain sa bundok. Baka mamaya magugulat kayo. Yung mga OFW yung nagpapadala doon. Baka mamaya, magkano ang sweldo nyo dyan sa Middle East? Halimbawa kung kasambahay kayo dyan, domestic helper. 25,000 to 30. Baka mamaya yung vlogger na padadalhan nyo ng pera, ang kinikita niyan, 100,000. Nangyari yan. Di ba, nagdidebunk ako ng mga fake ghost hunters. May mga fake ghost hunters na nagpapaawa Yung halimbawa may tutulungan silang aswang na bata na pakakainin nila. Ang daming nagpapadala ng OFW nagpapadala ng pera, lalo na yung isang anong channel yung Creepy Ghost ba yon, yung channel na yon. Meron daw si Nida yung name daw galing daw Biringan na gustong magbagong buhay na engkanto o kung sinong gagong nakaisip nun. Na ang dami nalokong OFW nun. May nagpadala ng 10,000 dahil pantulong daw kay Nida. Tapos sasabihin niya pa ang dami nagpadala sa kanya, may nagpadala ng 10,000, ng 20,000, iba-ibang OFW. Pero ang shoutout niya generic. Hindi niya ma-mention yung name kasi ayaw din magpa-mention ng name ng mga tumulong. Akala nung tumulong, siya lang yung tumulong. Yung pala ang dami nila.
Sabi, ito, hindi ko nabibilangin itong pera na to. Pero ikaw, kilala mo kung sino kang tumulong ka, ibibigay ko na. Yung tapos yung nida na yun, na engkanto daw, na tinutulungan, asawa niya rin. Ay, Diyos ko. Ang daming manluloko sa social media. Pero kung halimbawa kung content mga katulad niya na galing sa pera din ni Ivana Alawi pinapantulong. Yes, no? Ang galing sa kikitain, yung sinasabing ROI, yung return of investment, at least hindi naman hindi naman ninakaw yung yung pera or kinuha yung pera sa iba. 'Di ba? Ang nakuha lang sa audience diyan yung yung time ng audience dahil nanood eh. Besides that, wala nang hiningi na pera. Kasi sa aming mga vloggers kasi, mga kababayan ko, wag nyo kaming padalhan. 'Di ba? Wag nyo kaming padalhan. Yung oras nyo na panoorin lang kami, sobrang laking bagay na nun. 'Di ba? Sobrang laking bagay na nun na manood kayo sa amin. Biruin mo sa dinami-dami ng channel sa YouTube, ang dami-daming gumawa ng channel, billions. Isa ako sa pinagtiyagaan yung panoorin. 'Di ba? 'Yun. Kung babalik tayo dito, sa akin gusto ko na 'yan. Kaysa yun nga, yung mga ibang content. At meron pa na pumunta kayo sa sa channel ni ang pinakagarapalan talaga. May mga vlogger na yung katulad nila Awit. 'Di ba? Yun yung talagang nagpo-promote ng sugal. Tapos may time pa doon na napapanood ko si Wamos yata or si Merck. Pag tinatamad na gumawa ng content, alam mo yung oy, i-heart nyo ko, bibigyan ko kayo ng pera. Parang gano'n yung i-share nyo itong video para magkaroon kayo ng pera. Alam mo yung hindi na content yung hinahabol sa kanila, kundi yung perang ipamimigay nila. Well, effective nga naman yun, Ang dami nga namang engagement ng video mo pag ilaladlad pa yung pera eh. O ito pera, ipapamigay ko. Kung gusto mong i-share mo yung video ko. May bagong cellphone ka ba? May 10,000 ka pa. 'Di ba? 'Yun ang kung paano nila mag-market ng video na kung papanoorin mo yung video nila, wala ka namang makukuha kundi 'yun lang. Yung kailangan, syempre maraming aasa noon. Kaya napansin mo dun sa comment section, puro ito yung GCash ko, pampuhunan lang po. Puro ginagawang yung mga nanonood eh. Parang hindi maganda yung ganong content. I mean, may platform ka para magamit, maihayag mo yung mensahe mo sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos, ang gagawin mo, ganun pagka tinatamad gumawa ng content lalo na si Wamos din, biglang, mamimigay ako ng tablet, kailangan i-like nyo ito. 'Di ba, men? Pero as long as na walang nilalabag na batas, or kung meron man nilalabag na batas at wala naman nagdidemanda or hindi pag nilabag ang batas, mali talaga kahit anong gawin natin. Kahit wala magdemanda, no? Mali pa rin Ang kaibahan nga lang nito kay Ivana, pinagpagura niya yung content niya. Nagpatong siya ng makeup, no? Pinapangit. Hindi yung basta na lang sinasabi sa video na, guys, ito yung 20,000. Kung gusto nyo magkaroon ng 20,000, i-share nyo itong video, mag-heart kayo, at mag-comment din sa baba ng pangalan nyo. Diba? Sa akin, medyo ako dito, yung hatol ko sa ganitong content, yung sinabi ko kanina, pwede kong i-pass ito. Okay lang. Ngayon, kung may sisita, nilinaw ko may sisita na hindi to maganda, hindi ko natututulan. Diba? Anyway, mga kaubayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.